Good morning, everybody. Pakibati naman ang mga friends, yung mga katabi ninyo. Hi, good morning. Kumusta na kayo? Alam po ba ninyo, bigla kong naramdaman na kahit ako ho ay wala pang puting buhok. Para bang ako'y tumatanda na. Tanungin niyo ako, bakit? Kasi po ang anak ko nag-entrance exam kahapon sa college. Isipin mo 15 anyos because my daughter was accelerated. So matalino ang anak ko, manang-mana sa konti ang friends ko rito, no? Pero tama po kayo, manang-mana sa nanay at nag-exam siya, but you know, habang iniisip niya po ang exam niya, she was so worried about the exams. And sabi ko sa kanya, relax ka lang anak, mag-aaral tayo, magre-review tayo, paghahandaan natin yan. Walang mangyayari sa iyo na hindi natin pinaghahandaan. And I could just imagine the Heavenly Father that we have every time we pray together, and when we say, Our Father, we call upon His name. At alam niya yung mga pagsubok na dadaanan natin, yung mga exams na ibabato ng buhay sa atin. But the good news is, we have a Father. Do you hear me well? We have a Father who makes sure na ang mga pagsusulit at pagsubok na dadaanan natin, we're ready for it. And God gives us the strength that we need for us to be able to make it through. And that's the God that we worship. And together, our favorite prayer, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Pero sandali po, pwede ho ba, hindi ko lang ma-resist. Proud na proud ako. Kasi of course, dahil sa mga kasama, sa anak ko of course, pero pag kayo ho ay bumili ng Kerygma Magazine, mapapansin niyo po, ang cover dito sa Kerygma Magazine, kasama natin dito sa Feast Laguna. Ang pangalan po si Jodjilin. Si Jodjilin, kumaway ka naman. Marami kang fans dito. Ayan, yan po si Jodjilin, si Jodji. Kung ako ho sa inyo, magpapa-autograph ako mamaya. Naku, talagang napakahirap kung kunan ng autograph niyan. Isa lamang po ang nadiskubre ko. Tanungin niyo ako ano? Sa Feast Laguna, bawal ang hindi maganda. No? You can grab your copy and then pwede kayong magpa-picture din, ano? Pero course through sa akin, 500 lang ang bayad, no? Hindi pa, joke lang. Let's pray together our favorite prayer in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. All together, please. Today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today, I open myself to God's Word, so I would become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I'm God's beloved. I'm God's servant. I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I'm blessing the world in Jesus' name. Amen. Thy word is a lamp unto my feet, and the light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet, and the light unto my path. Our reading is taken from Galatians chapter 5, verse 14. Alam niyo ho, it will encapsulate everything that we have been speaking about in this series. And to be frank with you, noon pa natin pinag-uusapan ito, pero inilagay sa isang sentence. Ito po, basahin natin sabay-sabay. All together, please. The entire law is summed up in a single command. Love your neighbor as yourself. Ang buong batas. Ito ang sinasabi ng salitahan ng Diyos. Ang buong batas, kung sisimplihan mo lang at nais mo itong maunawaan, ito lang ang sinasabi.
Love your neighbor as yourself. Parang ito ang sinasabi ni San Pablo dito. Tanungin niyo ako, ano? Love your neighbor as yourself. And if you do this, you can do whatever you like. Kasi kapag mahal mo ang kapwa mo, hindi ka naman gagawa ng kabalbalan at ikasasakit nila. At yun lang ang gusto niyang sabihin. It's all summed up in one sentence. Love your neighbor as yourself. And then let's read another quote from the scriptures. 1 Corinthians chapter 13, verse 13. Pagkatapos sabihin at banggitin ni San Pablo sa kanyang liham na naku, okay ang gift of healing. Napakaganda niyan, totoo yan. Gift of tongues, gift of prophecy. These are amazing and beautiful things. But at the end of the day, ang sinasabi niya, karamihan dyan, pag nagpangita tayo sa langit, hindi mo na sila kailangan. And consequently, mawawala na sila. Pero ang sinasabi niya, and now these three remain. Sabay-sabay nating basahin. And now these three remain. Faith, hope, and love. But the greatest of these is love. Ito lamang ang matitira. Tatlo. Faith, hope, and love. But the greatest of these is love. The word of the Lord. Thy word is a lamp unto my feet and the light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and the light unto my path. We can all be seated po, mga kapatid. The series started with one statement, and what I'll be doing again this morning is to end it with the same statement. Tanungin niyo ko ano? Life is all about love. Sabay-sabay sabihin. Life is all about love. Ang buhay tungkol sa pagmamahal. And because God is love, ang Diyos ay pag-ibig. Ang pinakamahalaga nating matututunan ay kung paano magmahal. Uulitin ko. Dahil ang Diyos ay pag-ibig, ang pinakamahalaga nating matututunan ay kung paano magmahal. Dito tayo magiging kawangis ng Diyos. Nung sinabi sa Biblia, when it was said, we are made in the image and likeness of God, one of the things it meant is that tayo ay may kakayahan upang gawin ang ginagawa ng Diyos. At ito ay ang magmahal. Parang may nasabi ba akong hindi maganda? Kasi nag-aalisan yung mga tao, ano? Parang nasaktan kayo sa sinasabi ko, nag-walk out yung mga tao. Okay. Sorry na. Hindi ko. The entire law is summed up in one thing. Galatians 5:14. Ang sinabi diyan, love your neighbor as yourself. Ang balita lang ito. Gusto kong sabihin ngunit, sabay-sabay nating sabihin ngunit, hindi madali ang magmahal. Sapagkat ang magmahal ay salungat sa natural na tendency ng bawat tao. This runs contrary to what's natural and common for us to do. That's why we are given a lifetime to learn it. Ulitin ko, binigyan tayo ng Diyos ng habang buhay upang matutunan ito. Binigyan tayo ng buong buhay natin upang pag-aralan at matutunan ito again because at the end of the day, this is what God wants us to be very good at. This is what God wants to be the best in. Dito ho sa Feast Laguna, ang sinasabi, maganda ang music ministry and rightly so. Okay, ang media ministry, ang galing nilang mag-project, ang dance ministry, ang ushers natin, pinakamagaganda ang mga ngipin nila, ang gaganda ng ngiti, yung ating mga physical facilities, talaga namang skwalado ang upuan, yung counseling ministry natin, kapag pinagpayuhan nila yung pilay, nakakalakad.
Yung ganun kagaling ang mga ministries dito sa Feast Laguna. Ngunit ang sinasabi ng Diyos, as much as all of these things are beautiful, John 13 verse 35 says, by these shall all men will know that you are my disciples, if you love one another. This, what will set us apart is not our doctrinal beliefs, although these are important. Kahit tayo ang may pinakamatatag na pananampalataya sa mundo, meron pong umaattend ng Feast Laguna dito, sobrang tapang. Minsan habang nagpa-prayer meeting, biglang umapir si Satanas. Takbuhan lahat ng mga tao. Talagang yung demonyo nandyan sa harap siya. Takbuhan silang lahat. Except for this one person. Hindi siya tumatakbo. Kahit si Satanas mismo na-intimidate. Sabi niya, nagtakbuhan silang lahat. Ikaw hindi ka tumatakbo. Bakit hindi ka ba takot sa akin? Sabi ng babaeng ito, bakit naman ako matatakot sa iyo? Kasal na ako sa kapatid mo, 30 years na. Matatakot pa ba ako? Sa lahat ng mga matututunan mo sa buhay, ito lang ang may silbi hanggang sa habang panahon. When we learn how to love, this is the only thing that we will learn that would have eternal value. Kaya pala, tanungin niyo ako, bakit? Kaya pala sinabi ni St. Paul, and now these three remain, faith, hope, and love. But the greatest of these is love. Kung magaling kang kumanta, importante yan. Pero alam mo, pag magpapangipangitan na tayo sa langit, baka hindi na rin masyadong marinig ang boses mo kasi ang kasabay mong kakanta yung mga anghel sa kalangitan. Hindi ko lang alam kung mas maganda pa ang boses mo sa kanila. Importante ang natutunan mo yan, but it may not be so important. Kahit sabihin mo sa akin, ako ang pinakamagaling kumanta rito sa Feast Laguna, ako ang nagtuturo dyan sa mga kumakanta na yan, alto, soprano, tenor, bass, yung apat na yan, 4-part harmony, kaya kong kantahin yan sabay-sabay, ako lang mag-isa. Ang ganda ng blending. Marunong kang magsayaw, talaga namang heads, patalong ka rito, galing sa stage. James kanina tumambling, ang hindi niya kaya yung ginagawa ko, yung pagtumbling ko, head spin diretso, una ulo. Ako lang ang nakakagawa niyan. Pero again, at the end of the day, when we get to heaven, everybody is dancing. Importante yung skill niyan, but it not be as important. Marahil sobra kang galing sa academics, ang galing mo sa math, ang galing mo sa science, ang galing mo even sa chemistry. Tinanong ka minsan ng teacher mo, ano ba ang H2O? Ang sagot mo, ang dali niyan, H2O, ma'am, that's water. Tinanong ka ngayon, nung teacher mo pa rin, kung ganon, ano naman ang CO2? Ma'am, cold water. Yan, no? Magaling ka sa negosyo, magaling ka sa pera, lahat na ibebenta mo, kaya mo magbenta ng yelo sa Eskimo, ganun ka kagaling, magbenta at mag-sale stock. Ang binibenta mo lang ballpen, pero ang binibili sa'yo t-shirt. Grabe. Bakit, Brad? Ano bang pangalan ng tindahan mo? Pen shop. Diba, ano? Ang galing mo mag-basketball, ikaw ang pinakamagaling sa lahat. In fact, pag naglalaro ka ng basketball, ang problema mo palagi, nagagasgasan ka sa paa. Bakit ka nagagasgasan sa paa, Brad? Kasi every time naglalay up ako, tumatama yung paa ko sa ring. Kung mag-lay up ako, pa gano'n, no? Talagang sobrang taas ng talon mo. Ngunit all of these things, maybe they may not be as important when we get to heaven, because the most important skill that you will put to work ay kung natuto ka kung paano magmahal. May balita po ako sa inyo. In heaven, we will do nothing but simply love God and love one another. And the life that we have here is the laboratory for us to learn how to love. Bagamat importante ang pagmamahal, ang kagandahan dito sa pagmamahal, dito mo yan matututunan sa lupa. Alam mo ba yon? Ang pagmamahal dito mo sa lupa, matututunan. Pakitapik ang friend sa kanan. Repeat after me. Sabihin mo, friend, dito mo yan matututunan sa lupa. Sa kaliwa naman. Kaya pala, friend, ang amoy mo, mabango. Ayan. Hindi pa ako tapos eh. Di ba? Ano? Narinig nyo lang yung salitang lupa, kung ano nang pumapasok sa isip nyo.
The essential thing about love is this: you cannot learn love in isolation. Ang pag-ibig, hindi mo matututunan ng mag-isa. Meron pong isang ermitanyo, sobrang banal niya, at siya po ay nagpunta sa gitna ng disyerto, naglagay dyan ng kubo, at sobrang banal nito, walang ginawa, kundi magdasal buong araw. And then I was asked, sa palagay ba natin yung ermitanyo na yan, siya ay ika-canonize? Sabi ko, pwede, pero meron akong mas ika-canonize na mauuna sa kanya. Tanungin niyo ako, sino? Yung manang na nagdadala paragi araw-araw ng pagkain sa kanya. Because I believe in my heart, the woman that brings the food to that hermit, ang totoong nagmamahal, ito ang naglilingkod. Ang tunay na pagmamahal, hindi mo matututunang mag-isa. Kailangan matutunan mo ang pagmamahal kasama ang ibang tao. Hindi lang ako, tapos magsabi niyan. Kailangan matutunan mo niyan kasama ang ibang tao, imperfect people. Yung mga taong nakakairita, yung mga taong nakakainis, yung mga tao na sa Tagalog nakakabuwisit, yan ang magtuturo sa iyo talaga kung paano magmahal. Kung sa palagay mo, sa samahan, sa tropa ninyo, o kahit dito sa Feast Laguna, meron tayong mga kasama dito na talagang ang hirap nilang pakisamahan. At kung sa feeling mo, wala ka namang nakikitang tao dito na mahirap pakisamahan, pag tinanong kita, meron ba dito mahirap pakisamahan? Pag sinabi mo sa akin, wala, malamang sa hindi, ikaw yun. Yung mahirap pakisamahan. Pero ang hindi natin alam, dito mo lang masasabi na marunong ka na magmahal. Kasi it's so easy to love people who are lovable. Ang dali-dali ninyong mahalin ako. Parang kala ko walang magrereklamo eh. It's so easy to love lovable people, pero yung mga tao na iba ang tawag dyan, EGR, extra grace required, no? Bago mo sila mahalin. Kasama ko pong sumusulat, I'm an author, and in my colleague, ang pangalan po niya si Father Joel, nagsusulat siya. Matagal na po siyang exorcist ng Archdiocese of Manila. Father, sabi sa kanya, ang tagal mo ng exorcist, specialista ka dyan, ikaw talaga ang choice ng Archbishop. Kailan ka ba hahawak ng parokya na sarili mo? Alam mong sagot ni Father Joel, sabi niya, I'd rather deal with the devil than deal with parishioners. And maybe may punto siya. Ano? Because again, people can drive you crazy. Ichichismis ka niyan. Alam niyo po ba, kahit ako nagsasalita ako dito, may mga chismis na ikinakalat tungkol sa akin. May sinasabi daw ako na hindi ko naman sinasabi. And again, people like that God allows us to be with, yan ang magtuturo sa atin upang magmahal. Meron po ako natutunan 3 bagay. Ilan? 3. Number 1, the best use of life is love. Sabay-sabay sabihin. The best use of life is love. 2, the best expression of love is time. The best time to love is now. Isa-isahin po natin, the best use of life is love. 1 Corinthians chapter 14, verse 1, ang sabi niyan, pagkatapos banggitin lahat ni St. Paul, lahat ng spiritual gifts, sabi niya at the end of the day, in 1 Corinthians chapter 14, make love your aim. Ang pagmamahal ng pag-ibig, ito lamang ang ating natatanging layunin. Ibig niyan sabihin, love is not a good part of your life. Ulitin ko, love is not a good part of your life. Love is the most important part of your life because love is life. Life minus love is 0. Alam niyo ba yung mathematical expression yan? Ulitin ko ha. Life minus love is 0. Kaya pala pag binasa mo ang 10 Commandments, 4 dyan sa 10 Commandments na yan pertains to how can we love God, at 6 dyan sa 10 Commandments na yan pertains to how can we love others. Pakikipagkapwa-tao, paano mo mamahalin ang iba. Minsan may isang lalaki naghihingalo na siya on his deathbed in a hospital. Tapos pinatawag niya lahat ng pamilya niya, family members. Nakita niya lahat ng kanyang anak, 10.
Tinawag niya ang misis niya. Hindi niya na talaga matiis. Sabi niya, honey, malapit na akong mamatay. Aminin mo nga sa akin. Bakit yung anak natin, ang gaganda ng siyam, isa lang ang pangit? Sakit magsalita, ano? Isa lang ang pangit. Umamin ka nga sa akin sa kahuli-hulihang pagkakataon. Anak ko ba talaga yung isa na yan na pangit na yan? Sabi ng misis niya sa kanya, o sige, naway malapit ka nang mamatay, aamin na ako sa iyo. Yung siyam, kaya sila magaganda. Hindi mo sila anak. Isa lang ang anak mo, yun. Kaya ko lang po kunento yan, joke lang yan. Kasi alam po ninyo, in the ministry that I do, time and again I get to be called to hospitals on the deathbeds of people. And I was asked to pray with them and speak to them to the last time. Wala pa po akong kilala na pinuntahan ko na ang hinahanap sa akin at sinasabi, Brother John, pwede bang dalhin mo rito ang aking bank book bago ako malabutan ng hininga? Pwede bang dalhin mo sa akin dito ang mga diploma ko? Wala akong nanghihingi ng diploma. Wala ding nanghihingi ng mga trophies na napanalunan nila sa buhay nila. Ang palagi nilang tinatawag will be the family to surround them on the last moments of their lives, because it's family, the love of the family, that makes them happy. Relationships are what life is all about. Hanggang sa kahuli-hulihang yugto ng buhay mo, alam ito ng puso mo. At ano ang karunungan? What is wisdom? Wisdom is knowing and understanding the truth that life is all about relationships. And I pray, alam ko lang po kung successful ang Feast Laguna, kung pag umattend ka rito, you were able to realize the truth that life is all about love sooner than later in your life. Ang gusto ko lang pong sabihin, kapag ikaw uma-attend ka ng feast, successful ang pag-attend mo kapag ito ay natutunan mo. Successful ang buhay mo ngayong araw na ito kapag ikaw at the end of the day, tumingin ka sa salamin at masasabi mo sa sarili mo nang hindi ka man lang kukurap sincerely, I was able to love my wife better today. I was able to express love to my kids, to my children better today. In the office and all the people that I met today, I was able to speak love and to share love with them. That's what matters most. Then you have a successful day. Kapag ikaw umattend ka ng feast, at sinabi mo sa akin, Brother John, alam mo, pag uma-attend ako ng feast, hindi ko na matiis kapag nakakakita ako ng babae na nakatayo sa bus. Pag nakita ko yung babae nakatayo sa bus, hindi ko na matiis yan, lalo na nagsimula akong umattend ng feast. Sabi ko, mabuti Brad, pag nakakakita ka naman ng babae na nakatayo sa bus at hindi mo na matiis makita, ano naman ang ginagawa mo? Sabi niya, bro, pumipikit na lang ako. Kulang pa rin ang natututunan mo kasi hindi ito pagmamahal. The best expression of love is time. That's the second. Sabay-sabay sabihin, the best expression of love is time. Malalaman mo ang halaga ng isang bagay, simple lang. Tanungin niyo ako, paano? Malalaman mo kung importante sa iyo ang isang bagay, malalaman mo kung mahalaga sa iyo ang isang bagay kung ikaw ay nagbibigay ng oras at panahon dito. Importante sa iyo ang pag-aaral kung ikaw nagbibigay ng panahon sa pag-aaral. Importante sa iyo ang negosyo mo kapag ikaw nagbibigay ng panahon at oras sa negosyo mo. Tingin dito. Importante sa iyo ang pamilya mo, importante sa iyo ang kaibigan mo, your relationship with God and others, kung nagbibigay ka ng oras at panahon dito sa mga ito. Mas maraming oras na binibigay mo, mas mahalaga sila sa iyo. Gusto mo malaman kung anong priority ng isang tao? Simple, tingnan mo kung saan sila nagbibigay ng mas maraming oras. Kahit sabihin mo sa akin na misis mo ang priority mo sa buhay mo, pero mas matagal ka naghihimas ng manok sa umaga, kesa makipag-usap sa misis mo, hindi ako maniniwala sa iyo. Ang oras
ang pinakamahalagang kaloob na pwede mong ibigay sa kahit kanino mong minamahal. Tanungin niyo ko, bakit? Kasi pwede kang gumawa para madagdagan ang pera mo, pero wala kang pwedeng gawin para madagdagan ang oras mo sa buhay mo. All you've got is 24 hours, nothing more. Kahit magsirko-sirko ka, kahit anong gawin mo, 24 oras yan. Nothing more, but nothing less. Ang oras na binibigay ko sa iyo ay bahagi ng buhay ko na binibigay ko sa iyo. Naintindihan niyo ba yun? Yung oras na ibibigay ko sa iyo ay bahagi ng buhay ko. At yung binigay kong oras sa iyo, kahit kailan, hindi ko na pwedeng mabawi yan. Pwede ako mag-donate ng pera sa iyo. Pwede kang bigyan ng pera. Yung pera na yan, pwede kong kitain uli bukas. Kakayod lang ako ng mas mahirap. Pero kapag nagbigay ako ng oras sa iyo, that is the time of my life. I cannot recover that. I gave that freely to you. Your time is your life. Kapag sinabihan ka ng isang tao na mahal ka niya, ngunit hindi ka niya binibigyan ng oras at panahon, bola yan. Kaya pala, tama ang mga anak natin, yung maliliit. They spell love. If you ask them, spell love, they tell you, love is spelled T-I-M-E. Kadalasan, yung mga lalaking macho na kagaya ko, ang hindi nakakaintindi nito. Time and again, they will say, alam mo, hindi ko maintindihan ng misis ko. Hindi ko maintindihan ng mga anak ko. Binibigay ko na lahat ng gusto nila. Tapos, sinahanap pa nila na dapat nandun ako. What else do they want? Ang palagi ko lang sinasabi sa mga lalaking ganyan, Brad, kung ang isda nga, ang fish, hinahanap ang kanilang mga anak. Alam niyo ba kung paano maghanap ng anak ang isda, ang fish? Tatanungin ka niya, sabihin, is that you? Slang. Huh? Ikaw, hindi mo man lang alam kung umuwi na yung anak mo o hindi pa. Simple lang naman ang sagot na sinasabi ko sa kanila. Kahit tambakan mo sila ng mga bagay-bagay na pinag-usapan natin the last time, at the end of the day, your family tells you, your friends tell you, it's you that they want, your eyes, your ears, your time, your attention, your presence, your time. Walang maaaring makapag-substitute dito. Ang tunay na salita ng pagmamahal ito, ibinibigay ko sa iyo ang pinakamahalaga sa akin. Ibinibigay ko sa iyo, I give you my time. Binibigay ko sa iyo ang oras, ang aking oras at panahon. In English mo pa, I give you my time and my weather. Mali, no? My time and my life. Binibigay ko sa iyo. Kenny, one day, si Kenny po, habang siya ay nagdi-dinner, silang dalawang mag-asawa, sa loob ng 21 years na pagsasama nila ng misis niya, merong sinabi yung asawa ni Kenny sa kanya na hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin. Ikinagulat niya for the first time in 21 years, ang sinabi ng misis niya sa kanya, Han, pwede bang ibang babae naman ang i-date mo? Nagulat si Kenny. What in heaven's name do you mean? Nagtataka si Kenny na iba na ang gusto mong ipa-date sa akin. Sabi ng misis niya, oo. Kasi alam ko na ang babaeng ito mahal na mahal ka niya. At ang oras mo lamang ang magpapaligaya sa kanya. What the wife meant was nais ng misis niya na si Kenny, i-date ni Kenny ang nanay niya. Ito ang babaeng tinutukoy ng misis niya. Sapagkat ang nanay ni Kenny has been a widow for 19 years. 19 years ago, namatay ang tatay ni Kenny. And again, dahil sobrang busy siya, kukunti, sobrang busy ang trabaho niya, madalang ang pagkikita nilang mag-ina, at kukunti ang panahon, maiksing oras ang kanilang pagsasama. Kaya nasabi ito ng misis niya, and then Kenny thought there was a lot of wisdom in it. Tinawagan ni Kenny ang kanyang nanay, and then sabi niya sa nanay niya, Hi mom, pwede ba mag-date tayo? Can I invite you over for dinner and movie?
Sabi ng nanay niya sa kanya, Kenny, anak, may kailangan ka ba? Wala naman po, Nay. Nais lamang kitang imbitahin na mag-dinner at mag-sine tayo. Kenny, anak, may problema ka ba? Kinakabahan ako sa iyo. Anong maitutulong ko, anak? Hindi po, inay. Let's just go out. Everything's on me. Let's have dinner. Let's have movies. At nung nakumbinsi na yung nanay na totoo nga, tuwang-tuwa ang nanay na ito for the first time in 19 years. Yayayain siya ng kanyang anak. It was late Friday afternoon, going early dinner. Sinundo ni Kenny ang kanyang nanay. And he hasn't done this for a long time. Ninenervyos po si Kenny. Pero bukod sa nervyos ni Kenny, ninenervyos din yung nanay nila. Matagal niya nang hindi nagagawa ito. At nung makita ni Kenny ang kanyang nanay, sobrang ganda ng nanay niya. Nagpaayos pa ng mabuti. Iba ang pagkakulot ng buhok ng nanay niya noong mga panahon na iyon. At ang dress na suot ng nanay ni Kenny was the dress that she wore on her last wedding anniversary. Ngayon niya lang sinuot uli. At kapag tinignan mo ang ngiti sa labi, makikita mo ang ngiti ng anghel sa nanay niya. Walang katulad ang ligaya na nadarama noon ng nanay ni Kenny. At ang sabi niya, alam mo anak, ibinida ko sa lahat ng mga kaibigan ko na ilalabas mo ako ngayon at may date tayo. And they cannot wait for my story. Ang sabi nila, oras na matapos ang date natin, pag uwi ko, tawagan ko sila at ikwento nila sa akin kung ano ang mangyari. Hindi na sila makapaghintay sa kwento ko. Dinala ni Kenny ang kanyang ina sa isang restaurant. Class, ngunit simple. At nung naglalakad sila, ang hawak ng nanay ni Kenny sa kanya, feeling ng nanay niya, siya ang first lady. And when they sat down, he pulled the chair for his mom. Nagsimula niyang binasa ang menu para sa kanyang nanay. At habang binabasa niya ang menu, nasulyapan niya ang nanay niya na maluha-luha. Tinanong niya, bakit po, inay? Sabi niya, alam mo anak ko, dati ako ang nagbabasa ng menu para sa iyo nung maliit ka. Now it's you doing that to me. Kasi hindi na ako makapagbasa ng mga maliliit na letra. And then, Kenny just chuckled a little bit and he said, okay lang yun, Nay? Now it's my turn to return the favor. Sobrang sarap ng kwentuhan nila. In fact, humaba ng husto. Hindi na sila nakapanood ng sine because they missed the last full show. But they had the most wonderful time of their lives. More so the mother. At ang sabi ng nanay niya sa kanya, anak, pwede ba nating ulitin ito? Pero sa susunod ang kondisyon, ako naman ang taya. Kenny was so happy too. At pag uwi niya, unang-unang tinanong ng misis niya, oh Kenny, how was your dinner? Sabi niya, Han, it was the best dinner in the world. Pero alam mo, sabi ni nanay, uulitin daw namin, pero siya na ang taya. Ngunit in the span of 2 weeks, that was a plan that may not be able to take place. Ang nanay niya inatake, massive heart attack. Biglaan. At binawian ng buhay. Ibinurol, inilibing. After a week, nakatanggap si Kenny ng isang envelope. At nung binuksan niya yung envelope, the envelope, kung ano ang laman, resibo at gift certificate for dinner for 2 dun sa restaurant kung saan kumain si Kenny at ang nanay niya. And then there was a small note inside. At ang sabi, anak, ito na yung part 2 ng dinner natin. But as if the mother had a premonition, sabi niya, kaya lang, kung hindi na ako makakasama sa dinner, din kayo na lang ng misis mo ang gumamit nitong gift certificate. I just wanted you to know that I was happiest when we were together. Nung tayo'y magkasama, I love you, anak. And tears again were streaking down the face of Kenny. And then he spoke to his wife. Ito, sinabi niya sa misis niya, ganun kahalaga ang panahon
na ibinibigay natin sa ating mahal sa buhay. The best expression of love is time. Let's give it to them as they deserve. Huwag na nating ipagpaliban. I'd like to end, number 3. The best time to love is now. Sabay-sabay sabihin, the best time to love is now. Ano yung una? Tama ang sinabi niya. Ulit, number 1. Number 2. And number 3, the best time to love is now. Can we all stand up and let's pray together? Alam mo ba? Sabihin nyo, hindi pa. Ulit, alam nyo ba? Na hindi mo kailangang maging masamang tao para maging malungkot sa buhay mo. Pwedeng mabait na tao ka, pero magiging malungkot ang buhay mo if you are busy. Hatred is not the opposite of love. The worst enemy of love is busyness. Kapag sobrang busy ka, wala ka ng oras para magbigay ng oras, then that's how you fail in life. Bakit? Simple. People die, children grow up, and sometimes you miss the chance that you may only have. Hindi mo sigurado ang bukas. At kung nais mong magpahayag ng pagmamahal, meron akong sikreto. Tanungin mo ano? Ulitin ko. Kung nais mong magpahayag ng pagmamahal, ang sikreto, ngayon ang tamang panahon. Ulitin ko. Ngayon ang tamang panahon. This is my last story. I just had to change the names. Si Paul umuwi isang gabi, hapunan noon, hinainan siya ni Irene, ang kanyang misis. Tahimik doon sa dining table, pero hindi sila payapa kasi lahat sila balisa. Merong gustong sabihin si Paul, pero hindi niya masabi. Finally, he had to hold strength from the deepest pit of his gut. Huminga siya ng malalim, hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Irene na kanyang misis, at sinabi niya ang nais niyang sabihin na hindi niya masabi. He said, I want a divorce. Nagulat si Irene. Tinanong niya si Paul, anong ibig mong sabihin? May nagawa ba akong hindi maganda? Anong hindi mo gusto? And he insisted, I want divorce. Nagalit si Irene dahil hindi makatingin ng diretsyo sa kanya si Paul. And maybe Paul rehearsed his lines well. Siguro iniisip niya, para mabawasan ang tensyon, he pitched in his script. Sabi niya, handa na ang divorce papers natin. Sa'yo na ang bahay. At ang 30% ng negosyo natin, itong kumpanya, I'm giving them to you. Pinunit ni Irene ang papel. Binalibag ang mga papel, labas na galit, na lumabas at umiiyak. Pero hindi babawi si Paul. He had his mind made up. May bago nang nagmamay-ari ng puso ni Paul. Ang pangalan si Jane. Si Jane ay isang doktora at matagal-tagal na silang nagkakagustuhan, and they made decisions to finally be together. At handa na si Paul na sabihin ito kay Irene. Sabi ni Paul, paglipas ng 10 taon na pagsasama namin na Irene, awa na lamang ang natitira sa akin. Kinabukasan, late uwi si Paul kasi iniiwasan niya makausap si Irene. Pagkatapos niya sabihin sa mga balita nito, late siya uwi. Ngunit natatanda niya si Irene nagsusulat. At lumampas man siya sa table na nakita niya si Irene nagsusulat. Natulog siya. Pilit niya, tinulog ito nung nagising siya sa umaga, nakita niya si Irene. Hindi pa tapos magsulat. At pinakabasa ng mama niya kung anong sinusulat ni Irene. Irene actually was writing down the divorce conditions. Sabi niya, kung hindi na rin kita mapigilan, ito ang kondisyon bago pumayag sa divorce. And sabi niya, number 1,
I need 1 month's notice for the divorce. Tapos ang pakiusap ko po, sa loob ng 30 days, ipinigil natin mabuhay ng normal. Bakit? Final exams na naloobin na ni Robert yung nanatiran. In 30 days, ayaw ni Irene na maapektuhan ang pag-aaral ni Robert sa gagawin nilang desisyon. Pumayag si Paul para sa kanyang anak, siyempre. Ngunit may pangalawang kahilingan si Irene na medyo weird. Ang sabi ng divorce condition ni Irene for the next 30 days. Kung paano mo ako kinarga nung araw na kinasal tayo, ganun mong muli gagawin from the bedroom to the front door for the next 30 days. It was weird. But it was a firm condition. Pumayag si Paul. Nung kunento ni Paul ito kay Jane, sabi ni Jane, napaka-desperate ni Irene. Akala na siguro mapabago niya ang isip ni Paul. Day 1, that's what they did. Kinarga ni Paul, si Irene, from the bed, through the stairs, through the front porch. Nakita sila ni Robert na anak. At si Robert pumalakpak. Sobrang saya ni Robert sa nakita niya. Ang hindi alam ni Robert, hinihintay lang ni Paul na sumakay siya sa school bus. At pag tungtong niya sa school bus, pag-alis ng school bus, ibababa niya na si Irene, and then he darts away reporting for work. That was an awkward moment, but on the second day, mas relax na sila kasi nakapag-practice nung day 1. Ngunit may kakaiba nangyari nung second day. Sumandal si Irene sa dibdib ni Paul. And for the first time in many years, naamoy muli ni Paul ang perfume ng asawa na matagal niya nang nalimutan kung ano ang amoy nito. Tinitigan niya si Irene at naisip niya na matagal niya nang hindi nasusulyapan ng kanyang asawa ng ganito. At nung napansin niya, nung tinitigan niya si Irene, hindi na bumabata si Irene, marami ng linya ang lumabas sa gilid ng kanyang mata at muli siyang naawa kay Irene. Naisip niya, ano ba ang pinaggagawa ko at nagawa ko sa asawa ko? Bakit ko siya napabayaan ng ganito? On the 4th day, hindi maipaliwanag ni Paul, ngunit para bang nalalapit na muli ang loob niya kay Irene. Awa pa rin ba ito sa babae na nagbigay ng 10 taon ng kanyang buhay sa akin? Pero paglipas ng ilang araw, pakiramdam niya, para bang gumagaan si Irene at mas madali na siyang buhatin. Inisip ni Paul, bakit? Lumalakas lang ba ang bisig ko? Kasi araw-araw na akong may exercise? O may ibang nangyayari? The next day, nung binuhat ni Paul si Irene, ang suot ni Irene ay ang damit na matagal niya nang naisuot, na paborito ni Paul na damit niya. Ngunit may napansin si Paul. Iba na ang itsura ni Irene nung sinuot niya ito dati. Ngayon, sobrang payat na ni Irene. At ang tanong ni Paul sa sarili, ano ang nagawa ko sa asawa ko? Kaya pala mas magaan na siyang kargahin. She's losing a lot of weight. Hinagod ni Paul ang ulo at ang buhok ni Irene. At ang kamay at braso ni Irene, humigpit ang pagkakahawak sa lieg ni Paul. At nung naganap ito, tinawag ni Irene si Robert ng kanilang anak. And they hugged each other, the three of them, for the first time in many years. And that was a moving moment. Ngunit ang ginawa ni Paul, imbis na titigan si Irene at si Robert, he looked away. Ayaw niyang makita ang mukha ng anak, ayaw niyang makita ang anak ng asawa kasi baka magbago ang isip niya. Lumingon siya sa malayo. Mas hinigpitan ni Irene ang hawak niya kay Paul, tulad noong bagong kasal sila. At gumanti si Paul nang hindi niya sinasadya, hinigpitan ng pagbuhat kay Irene. Nagpatuloy ito sa mga sumusunod na araw. Pumapayat lalo at nagbabago ang anyo ni Irene, ngunit bumabalik na ang dating Irene sa paningin ni Paul. At ang pagmamahal na darama niya nung nagsimula silang nagkita. Huling araw of the 30-day agreement, nangyari ito.
At pagkatapos niyang buhatin, nagmamadaling umalis si Paul. Kaya siya nagmamadaling umalis, nagpunta siya sa clinic ni Jane. And then he spoke to Jane and said, Jane, patawarin mo ako. Ngunit hindi ko na itutuloy ang divorce. And Jane's face was shattered to a million pieces. Are you kidding me? Hinanda na natin ito lahat. Ang tagal nating pinag-usapan. Ngunit nakita ni Jane, seryoso si Paul. Wala siyang nagawa kundi bigyan ng mag-asawang sampal na todo si Paul. Ang sabi ni Paul kay Jane, our marriage has become boring because I didn't give time to it. At ang mga maliliit na detalye na pagpapahayag ng pag-ibig at pagmamahal ay hindi ko na sinaalang-alang at kinalimutan ko. The marriage has become boring not because we didn't love each other. We were bored because we didn't give time to it. Ngunit ang damdamin namin sa bawat isa ay nandun pa rin. At nadiskubre ito magmula nung muli kong kinarga si Irene. Napaiyak si Jane. And then nagmadaling bumalik si Paul, pabalik sa bahay nila, pero may naisip siya magandang idea. Bago bumalik sa bahay, dumaan siya sa isang flower shop at binili ang paboritong bulaklak ni Irene. At ang sabi ng sales lady sa flower shop, Sir, lalagyan po ba natin ng card? Ano po ang susulat ko? Sabi ni Paul, ito ang isulat mo. I'll carry you out every morning till death do us part. Habang dalang bulaklak nung gabing iyon, nakita ni Paul si Irene nakahiga sa kama. Iba na ang kulay, hinang-hina. Dinala niya sa ospital si Irene, and there and only then, he discovered, kaya pala, Irene had cancer, and she never spoke about it. Kaya pala humingi ng 30 days si Irene kay Paul. Ang gusto niyang sabihin, hindi mo ko kailangang i-diborsyo. Malapit na ako. Hindi mo ko kailangang i-diborsyo. Kasi pag dinivorce mo ko, ayaw ko na sumama ang pagtingin ni Robert na ating anak sa'yo. You just have to wait a little while and you will get what you want. And Paul could never be consoled at that time. To make the long story short, Irene passed away. The time to give time is now. Ang mga maliliit na bagay na pagpapahayag ng pagmamahal kung bibigyan ng oras, ito ang nagbibigay lunas sa may sakit nating puso at relationships. The best time is now. Can everybody look at me here? I'll be asking you 2 important questions. And I hope you'll be able to answer me. Hindi mo kailangan isigaw ang sagot. Basta lang, sana masagot mo. Okay, handa ka na ba? Are you ready? Yes. Kung ikaw ay pipili ng isang taong pagsasabihan mo ng pagmamahal mo sa kanya, at wala ka ng pagkakataon na sabihin ang mga bagay na yan, number 1 question, sino ang taong ito? Number 2 question, ano ang sasabihin mo? Ulitin ko, kasi 3 yan na tanong. Number 1, sino ang taong ito? Number 2, ano ang sasabihin mo? At ang pangatlong tanong ko sa iyo, ito. Handa ka na ba sa pangatlo? Ano pa ang hinihintay mo? Bakit hindi mo sabihin? Bakit hindi mo gawin? Ano pa
ang hinihintay mo. Let's pray together in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Can you put your hand over your chest, please? And repeat this prayer after me. Panginoon, naway wag po naming makalimutan ang mga katotohanan. The best use of life is love. The best expression of love is time. And the best time to love is now. Sapagkat ganito mo po ako minahal. Ito po ang layunin na ibinigay mo sa buhay ko. This is the purpose of the life that you gave me. Bigyan mo po ako ng tunay na buhay. Ang pagmamahal na nagmumula sa iyo lamang. Sapagkat ito ang magbibigay ng kahulugan sa aking buhay. Tinatanggap kita sa aking puso, Jesus. Thank you for coming into my heart. Before I pray for your novena to God's love, ang sasabihin ko lang po ito, ha? Sana may naintindihan ho ba kayo sa mga pinagsasabi ko ngayong araw na to? Mga lalaki, hindi ko naman kayo sinasabihan na buhatin ninyo ang mga misis ninyo araw-araw. Kung kaya ninyo, gawin ninyo. Okay? Pero yung iba sa atin, hindi na natin kaya. Hindi, kasi talaga namang humina na ang bisig natin. Huwag na natin pag-usapan ang timbang ng mga misis natin. Yung bisig na lang natin ang pag-usapan natin. No? May nagtanong sa akin minsan, Brother John, pwede bang wag nang karga, wheelchair na lang? Tulak na lang. Pwede rin naman. No? But you know what I did sa buhay naming mag-asawa? Simple lang naman. We embrace each other every morning. Kapag gising, the first thing that we do, kahit pumunta bago mag-CR, the first activity of the day is we embrace each other. That has been, sa Tagalog, panata, the vow that we've made for ourselves. And I will hug my wife till death do us part every morning. What about you? What will you do? Maliit na bagay, bigyan ng panahon. The best expression of love is time, and it's now. Number 2, ang gusto ko pong sabihin, meron tayong project, yung pagbisita natin sa ospital. Yung mga leaders po ninyo, sasabihan kayo ng mga detalye. But I hope, bago po natin gawin ito, I will request you to do something. Tanungin niyo ako, ano? Kilalanin niyo yung team ninyo, make friends with them. Kasi yun po ang pinaka-importanting bagay na himalang nais kong maganap sa atin. Maging magkakaibigan tayo, make friends. Pag tinext kayo, sagutin mo naman, wag mo namang supladahan. Ha? Sagutin mo. Tapos kapag niyaya ka to huddle, why don't you come? Just get to know them. They are nice people. And then they will teach you how to love and you'll get to learn from one another. Am I making sense here? That will be your assignment. Can we lift up our novena to God's love? Panginoon, itinataas ko po ang novena na nakapaloob dito ang kahilingan ng aming mga puso. Ibinulong mo po ito sa amin. Lord, the best use of life is love. Gagamitin po namin ito sa pagmamahal. And the best expression of love is time. And the best time to love is now. Naway lahat pong kasagutan na ito ay gamitin namin sa aming mga natutunan na ito. Thank you for answering our prayers. We pray in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Have you been blessed? Yes. We can all be seated.